Yung pinagsasasabi ni Boying na may mga nakikipag-usap daw ng mga congressmen na gusto nang tumahimik, ibabalik na lang yung pera. Ba? Ibabalik yung pera, Yan. magpi-plea bargain ka, well, presumably walang kulong. Yun. Yun ba ang gusto nating iparating sa ating mga kababayan? Magnakaw ka! Pag nahuli ka, Para absuelto ka. ibalik mo na lang yung pera. Absuelto ka na. Absuelto ka na. Pwede ba Tubo yun? ka pa. Teka lang, ha? Utang ina, ginagawa tayong gago, no? Kung walang lalabas na whistleblower din. Opo, Kasi labas mo dyan, whistleblower ka eh. Tama po, oo. Eh sino? Sino gagawa? Nung tinesting namin yung 15 contractors na nandun. Oo, yung listahan ng Pangulo yan. di ba? Oo, yung Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Today is Monday, October 27, araw ng Lunes dito sa Pilipinas. Kaya naman, hit it, music! Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Joe Malone TV is Pasok na mga suke! ating pag-usapan. Para sa mga pag-usapan natin ng mga issue na yan, lintik na yan talaga, oo. Kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang Lulusot pa kayo, ha? diretsong usapan. Okay, maganda yung topic natin ngayon kaya stay tuned ka lang dito sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan. Saglit lang naman yung intro natin eh. Kailangan natin i-showcase dahil napakaganda ng mensahe ng intro natin. Para sa mamamayan, totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Okay, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin at saka yung mga members natin dito sa Joe Malone TV, si JU Production, si Ma'am Lorna, Sir Larry Florina Dacumos, Paulos Lutong Bahay, Ma'am Lorna, Danny Ubado, pati na rin si Manik Sangko. Maraming salamat. Uy, meron tayong join membership button dyan para doon sa mga gustong magpa-member, gustong sumuporta sa Joe Malone TV at para doon sa mga latest update ng Duterte, yung sa kakalsadahan. Pwede nyo puntahan yung channel na Solid Duterte Updates. Diyan yung sa field. Kasi tayo dito more on reaction eh. Pagka gusto nyo sa field, meron tayong tao na nilagay doon. Yung mga pumupunta ng rally, pumupunta kay BP, pumupunta kay Senator Bongo, pumupunta doon kay BP Inday, pati na rin kay De La Rosa. Doon sa Solid Duterte Updates, meron tayong tao na nakalagay doon sa sa channel na yan para sa mga daily updates ng Duterte. Pero pag ang mga reaction, yung mga issue ng bayan na kailangan natin himahimayin, kailangan natin pag-usapan, dito yon. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin abroad. Maraming salamat po, nakikita po, nagko-comment po kayo dyan. Thank you so much sa pag-suporta nyo sa ganung paraan. Maraming salamat. Pati doon sa lokal sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, attendance, check tayo sa comment section. Alam nyo na yan mga kayon. Maraming salamat sa pagtangkilik. Meron din tayo mga channel dito, mga backup channel, alam nyo na. Dahil pagka Duterte ka, pag-iinitan kayo hanggang sa ma-take down yung channel nyo, yung pages nyo. So meron tayong dalawang backup dito, When Tito Talks, at pati na rin tong Tito ng Ina Mo, food vlog. Bahala na kayo dyan. Paki-subscribe, wala pong bayad. Magsuportahan po tayo dito. Kung meron kayong mga channel dyan, yung mga nanonood din ng mga kapwa ko vlogger, paki-comment sa baba. Suportahan tayo rito. Yun ang hihingin ko sa inyo. Lalo na sa mga DDS, supportan natin. Alam ko marami tayo dyan. Huwag kayong mag-alala. 2016 pa lang, Duterte na ako. May talent ako. Hindi ko kailangan kumapit sa patalim. Either kung
kung mawala man tayo, mawala man ang Duterte at worst comes to worst, pero hindi yan mawawala. Pero mawala man o suhulan man nila tayo ng pera, hindi nila tayo makukuha. Dahil alam ko yung talent ko. May mga backup channel tayo dyan na nakikita nyo na pinromote natin. I would rather change the whole content rather than magbablog ako para sa administrasyon o sa kanila. No way. Kahit tapatan nyo pa ako ng pera. Kaya ko naman kitain yan dito. Kayang-kaya naman natin yan dito. Di ba? Pakisuportahan mga kayo. Huwag po sana kayo mag-skip ng ads. Maganda itong pag-uusapan natin dito. Dito talagang gisang-gisa talagang butata talaga si dito. Si Ombudsman na Boying. Talagang may something no? May something. Pakinggan natin, attorney. Ano na naman yung pinagsasasabi ni Boying na may mga nakikipag-usap daw ng mga congressmen na gusto nang tumahimik, ibabalik na lang yung pera. And Pwede ba yun? then, baka mag-plea bargain daw or whatever. Ang ibig sabihin, ayaw nilang makulong. Kasi gusto nilang manahimik eh. Opo. Kung sinasabi ni Boying na gusto na nilang manahimik, walang kulong yon. Yes. Kasi hindi ka mananahimik dun sa kulungan eh. Kulong ka roon, mahirap dun eh. Correct. Para sa akin ito huwag mo nang pasukin yan, Primo Boying. Napakasagwa po niyan. Yes. Restitution Yan. in favor of restitution, plea bargaining, Mm. malversation, baka plunder pa yan eh. Opo. Eto, natatawa lang talaga ako. I cannot resist saying this. Hindi dahil sa gusto nating laging upakan si Boying Remulla kasi wala talaga pong magandang ginagawa. Okay, himayin po natin tong sinasabi niyang restitution. Unang-una magkano? Di ba? Ibabalik yung pera, Yan. magpi-plea bargain ka, well, presumably walang kulong. Opo. Yun ba ang gusto nating iparating sa ating mga kababayan? Magnakaw ka. Pag nahuli ka, Para absuelto ka. ibalik mo na lang yung pera. Absuelto ka na. Absuelto ka na. Pwede ba May yun? tubo ka pa. Pangit eh. O Pangit. number one, sinong magdedetermine kung magkano? Yon, doon na magkakatalo. Wala nga eh. Kung matatandaan nyo, ito yung sinasabi sa mga unang upload ko. Ito yung sinasabi ni Senator Dante Marcoleta. Kaya nga niya pilit na pinapasok ang Diskaya sa Witness Protection Program para makakuha yung mastermind. Di ba sinabi pa nga ni Senator Dante Marcoleta, ayaw nyo pala makahuli ng mga bluefin na tunay, na mga mamahaling isda. Gusto nyo pala mga tila-tilapia lang, saka mga galunggong lang. So, anong mangyayari sa batas natin yan? Di ba? Hindi na dadaan sa korte yan. Kayo na lang mag-uusap-usap dyan. Teka muna. Mali yun. Malabo yan. Nagkakaayusan dyan eh. O kung 10 bilyon ang ninakaw ko, balik ko 5. May Bigay tubo ko na sa iyo siya. 1. Hindi ko Oo. sinasabing kay Remulla ibibigay ha. Example Kung lang. sino mang nagne-negotiate ha. Opo. Wala akong binabanggit na pangalan dito at wala akong ini-imply. Halimbawa nakipagnegosasyon kung kanino mang Poncio Pilato. Opo. 10 bilyon nanakaw ko, 5 bilyon balik ko. Bigay ko sa 1 bilyon. 1 bilyon ha. Tago ko na yung 4. Restitution. Plea bargaining. Anong plea bargaining? Kahit maliit na Halaga. krimen. Di ba? Simple negligence. Oh my God. 6 na buwan, probation, walang kulong. Ah. Oh my God. Tapos, Pwede ba yun? Nasaan ang hustisya roon? yun. Hindi po Oo. pangit po sa mata Pa- ng ibang tao. Hindi pangit sa mata ng ibang tao. Talagang hindi pa pwede yun. Hindi pa pwede yun dahil unang-una, hindi dapat nakikipag-bargain dahil kinumit nila yan, pera ng bayan, ng ninakaw nila dyan, hindi yan pwede na, quits na tayo, binalik ko naman yung pera eh. Parang ganito yan eh. Ninakawan kita sa bahay nyo, pera mo, tinangay ko, 30 mil, 50 mil, tapos nahuli ako, tapos bibigay ko, babalik ko na lang, tapos quits na tayo. Hindi pa pwede yun. Ito yung puking yun. Ang usapan dito, bilyon, saka trilyon na pera, tapos gusto nyo, babalik lang yung pera, tapos okay na, quits na. Ay, hindi pa Yes. pwede Diyan yan. magkakaroon ng corruption dyan eh. Magkakaroon ng negosasyon. Ang Magtutuloy pa rin sinasabi yan. mo sa Corruption tao pa bayan, rin yan. magnakaw ka lang. Pag hindi ka nahuli, iyo lahat yan. Pag nahuli ka, ibalik mo lang, walang Quits na. consequences. Wala nang titigil magnakaw. Yes. Makakarating nyo naman eh. Diyan ako na-iskandalo eh. Yan yung yan yung sinasabi ni kanina isang araw binanatas ni Senator Rodante Marcoleta si
Si Boying ngayon, si Antonio Topacio. Number 2, di ba palagi natin sinasabi, bakit hindi i-file ng plunder? Okay, etong sasabihin sinabi ni Boying, mahirap patunayan niya ang plunder kasi hindi mahanap yung mastermind. Oh, Paano hindi mahahanap yung mastermind? Pinatigil yung Blue Ribbon Committee nung papunta na sa mastermind. Yan. Oo. Bagay yung ICI, di ba, pinatawag si Martin Romales. Hindi ko sinasabing si Martin ang mastermind, sinasabi ko lang yung konteksto. Di ba, nag-usap sila, closed door. Opo. O, pagkatapos, sasabihin, ila-livestream na namin. Tapos na Ngayon si pa. Martin sa kanyo ila-livestream, di ba? Bakit ngayon lang? Bakit hindi from the start? Bago sasabihin ng ICI, wala kaming technical capability. Hello! Nasaan ba tayo? 1950 ba tayo? Oo 2025 po tayo. technical na ngayon. Kami, pwede kaming nasa banyo ako. Computerized na. Naliligo ako, pwede kong i-livestream yung paliligo ko. Wala nga lang manonood. Anong pakialam nila? Puro bilbil makikita nila. Pero kahit sinong... Okay. Teka lang, ha? Utang ina, ginagawa tayong gago, no? Ginagawa tayong bata, no? Lagi naman ginagawa ng gobyerno sa atin yan. Yung gagawin tayong tanga, gagawin tayong bata. Lagi ko sinasabi dito na hindi natin makukuha yung konkretong sagot dahil mas sinasadya nilang magulo for us na hindi maintindihan talaga. Na talagang magulo, ginugulo, may mga diversion, may mga iba-ibang issue, hanggang sa ma-transfer na, ma-divert na. In short, hindi talaga ibibigay sa'yo yung pinaka-konkretong sagot doon sa tanong ng taong bayan. Dahil mas malalaman lang natin na kung gaano sila ka-demonyo, no? Sa totoo nga na sinasabi ko lagi, yung mga corrupt na politiko, puta kahit magkasalubong sila na Satanas, puta si Satanas sasaludo eh. Sasaludo sa kanila, sabi, puta iba yung ginawa mo sa bayan mo. Ang lupit mo, sir. Saludo ako. Gaganon pa si Satanas sa kanila. Biri mo, meron na silang mga ilang mali-malitang pera. Ang laman, 30 to 40 M. Pucha, nangungurakot pa rin. Hindi pa sila nakukontento. Sabi ni Satanas, iba ka! Diba? Codes, Apo. nakakapag-livestream ngayon bago sasabihin nyo wala kayong kakayahan. Kumuha ka ng laptop, lagyan mo ng mabilis na internet connection, kumuha kang high definition na camera, livestream na po yun, Miss Justice Andy Reyes. Ano ba naman? Saan ba kayo pinanganak? Wag na si Justice Reyes. Ha? Kasi naghahabolan sila ng edad ni Juan Ponce Enrile. Si Hosaka. Di ba? Hindi niya alam, bata pa naman yon. Anak, manteting naman kayo. Hindi nyo kaya mag-livestream. Di ba? Pangatlo, sasabihin ni Remulla, hirap kami dyan, kaya magpi-plea bargaining na lang kami. Bakit? Kukunti lang ang abogado, 200 lang ang abogado. 200 nga yung abogado, may 16 abogado dyan, kine-question mo pa yung appointment. Dumaan naman sa proseso yan dahil lang hindi ikaw nag-appoint. Gusto mo yung mga tao mo i-appoint mo, walang ganyanan mga pogi. Mga tirado nyo naman obvious na obvious nakakaskandalo kayo Ano naman tingin nyo sa mga Pilipino, hindi namin na-detect yan, yung mga kapwitan nyong yan. Yes. Tira kayo, insulto nyo naman intelligence namin Yun lang. Yun lang ang sinasabi ko. Tama na yung mga kokameni na mga idea restitution, plea bargaining, hindi nyo makasuhan ng plunder. Nung dating mga administrasyon, ang dami na pa-plunder Pagmuno nga si ERAP, sinarge ng plunder. Si GMH, sinarge ng plunder. Naabsuelto lang kasi malakas ang sex appeal ng abogado. Charge para sabihin mo, ombudsman ka, hindi ko kayang i-charge ng plunder yan, mahirap. Ba't nag-ombudsman ka? Hindi mo pala kaya Yan. Pagkatapos, DOJ pa pag-iimbestigahan mo. Di ba nasa report? Yan. Pinaimbestigahan daw niya sa DOJ. Ba't umalis ka pa sa DOJ? Yun lang pa. DOJ rin. Tawa-tawa ka pare. Hindi lang po Hindi. Namumula ka na Okay, nag-aabang nag-aabang yung friend mo. Yun ang sinasabi ko. Ginagawa nila tayong tanga sila. Ginagawa nila tayong bata na parang hindi nagigets natin yung nangyayari sa gobyerno. I'm sure yung mga viewers ko from iba't ibang bansa, inis na yan, di ba? Inis na kayo. Di ba? Bili mo, nagkakandahirap kayo dyan. Ang hirap magtrabaho sa ibang bansa, knowing na yung pamilya mo nandito. Yung magtrabaho ka lang dito na araw-araw kang umaalis, aalis ka balang araw, uuwi ka balang araw. Ang hirap na
Eh, how much more nandoon ka sa ibang bansa kayo? Kaya saludo ko dyan sa mga yan. Kagandahan lang, ang ganda ng batas nyo dyan. Kumpara naman dito. Di ba lagi ko nga sinasabi rito, noon pa lang. Paki-comment nga dyan sa baba kung ano yung magandang batas nyo dyan na pangit dito. Hindi ko... Maganda ang Pilipinas kung maganda. Mayaman tayo sa minerals. Ang problema lang talaga, may mga kurap tayong gobyerno. Pangatlo nga tayo, di ba? Sa Southeast Asia, na mga kurap to. Pangalawa yung Colombia. Muntik na nga nating unahan eh. Partida, 3 taon pa lang yan ha. 3 taon pa lang si Bongbong yan. Di ba? Ang sinusugatan natin kasi dito, minsan, regardless na eh. Pero regardless na eh. Kung sino ang Pangulo eh, kung sino ang Presidente. Pero kasi hindi ko talaga may alis na talagang ang Duterte talaga maraming nagawa eh. Lalo-lalo na si BP Inday. Hinihintay na lang natin. Actually, naghihintay na lang din ako ng 2028 sa totoo lang. Di ba nga sinabi ko doon sa previous na video natin, yung 2026 malapit na. Yung 2027 invalid na yan. No, ano na yan? No bearing game yon. No, yun pala yung gusto kong sabihin sa kabila. No bearing game, meaning busy na yung tao niyan kaka-prepare ng kampanya, filing na rin ng COC niya for 2028. Nagpapagawa na yan ng mga damit, nagpapagawa na yan ng mga poster, pero syempre di pa nilalabas. Mga damit, mga cup, mga pamigay, busy na yan. Kaya no bearing na yan 2027. Naghihintay na lang tayo sa 2028. Next year, 2026 na. Mabilis na lang ang panahon ngayon. Alam nyo yan, yung mga nasa ibang bansa. Kasi maraming distraction eh. Unlike before na talagang bibilangin mo pa yung segundo, yung minuto, yung oras. Ngayon, umupo ka lang, mag-browse-browse ka lang, ubos na yung isang araw mo. Correct, di ba? So, ginagawa nila tayong bata. Huwag naman ganoon. Diba? Alam naman natin kung ano yung mga batas talaga na talaga. At alam din natin kung paano sila magdalilan, magturuan. Yung sinasabi ni Marcoleta na nandoon na siya eh. Makukuha niya na yung malaking isda eh. Tapos bigla siyang tinanggal. O yung pala, tinanggal muna si Senate President. Tapos tinanggal si Blue Ribbon. Si Marcoleta bilang chairman. O ngayon, nagkagulo-gulo na. DOJ na daw. Tapos may restitution. Yun yung sinasabi ni Atty. Topacio na kailangan parang may kondisyon pa sila na ibalik yata yung perang ninakaw muna bago ipasok sa Witness Protection Program. Ang sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta, bakit hindi mo na natin ipasok sa Witness Protection Program para makapagsabi sila? Kasi 17 congressmen, House of Representative na yung binulgar nila eh. O ngayon, parang ayaw na ata, kumalas na ata sa ICC. Kumbaga, mahuhuli na eh. Mahuhuli na, ipasok na sa Witness Protection Program para maikanta na kung sino yung malaking isda na yan. Yung bluefin na tuna na yan. O tapos biglang pinagtatanggal. Ang galing na. Ang galing. Ang galing nyo. Tangina nyo. Visit kayo. Talagang gagawin nyo kaming tanga kayo eh. No? Pakinggan natin, Rodante Marcoleta, naiinis ako. Naiinis talaga. Nelson, alam ko, marami kang gusto itanong dyan sa ombudsman eh. Ay, hindi. Di ba? Kasi may bagong balita dito, Sen, eh, ha? Si Ombudsman Remulla din ang nagsabi nito. Kakikita ko lang kanina, ayaw na ni Bryce Hernandez na Yun. mag-apply ng state witness. Matras na rin ba? Isa pa rin. Nauna yung mga Diskaya, ayaw Nauna na yung rin. Diskaya, parang Oo. ayaw na nila kasi nag-invoke na sila ng kanilang karapatan. Pero ang sabi dito ni Ombudsman Remulla ay mananatili daw na ay cooperative witness pero hindi na bilang state witness. Oho. Ay, wala na. Wala na sasabihin niya. Iikot na lang yung istorya niyan. Pagka yung cooperative lang, wala, iikot yan. Kahit sabi mo naka-under oath yan, wala na. Magpapaikot-ikot. Dali lang gumawa ng scripted. Anong difference nun, Sen, pagka cooperative o state witness? Pwede tawagin niyo yung ombudsman. Hindi naman ako nagsabi. Tawag na Yun naman. Visit no? ka talaga. Ang itanong mo dyan, bakit naging ganun ang kapasyahan? Bakit nag-atrasan? Ayun nga ho. Naalala mo yung Diskaya, sila ay sumagot lang naman at sila ay nag-respond lang naman doon sa kurko noon nung ako ay chairman. Opo. Gusto ba niyong makatulong sa Estado na ma-prosecute natin ito? Gusto niyo ba na mapanagot natin yung mastermind? Kumbaga sa isda, yung pinakamalaking isda ang Yes. ating mahuli. Mahirap po kasi ito sapagkat alam niyo, may sakripisyo dito. Maring natatakot kayo. Masasapanganib ang buhay ninyo. Marami kayong magiging kalaban dito. Pero makipagsapalaran kayo kung pinag-uusapan ay malalagay din kayo sa alanganin. Yeah. Kasi kung ninanais nyo na wag na kayong masama sa criminal prosecution, meron pong binibigay na remedyo ang batas. Oho. Pumayag kayo na maproseso kayo, kung qualified kayo, maging state witness kayo. Yun. Sa paraan na yan, matutulungan yung Estado. Kasi kung walang lalabas na
whistleblower din. Opo, Kasi yung labas mo magtuturo. dyan, whistleblower ka eh. Tama po, oo. Eh sino? Sino gagawa? Nung tinesting namin yung 15 contractors na nandun. Oo, yung listahan ng Pangulo yan. di ba? Oo, yung natirang na nandun, may silang 10 eh. Oo. Oh, totoo ba kanya na humihingi ng ganito na 25%? Tinanong lang, hindi po. Lahat sila hindi po eh. Okay, oo. Samantalang alam naman nilang open secret na yun eh. Lahat totoo. naman ng... Totoo po, 25 hanggang 30% pero ngayon. lahat sila. Sinabi, hindi po totoo. So Okay. inakala nila yun ang parang para makover up nila yung katotohanan eh, di ba? Okay, oo. So in this kaya, nagsabi, sige po kanya, nagpasya na po kami. Aba, tingnan ko kung talagang totoo. Kailangan makareceive ako ng sulat mula sa inyo na talagang gagawin niya. Maingat tayo eh. Opo. Sumulat sila. O sige kako, gawin ninyo yung dapat ninyong gawin. Oo. Ilahad ninyo yung gusto ninyong ilahad. Nasa sa inyo yan. Opo. O. Ginagago Ganun na tayo. nangyari. Ngayon, nakakala nila ngayon. Papasok Hanggang sila ngayon, sa sinasabi ng witness. iba na pinoproteksyonan ko daw. Ayun na nga po, ilang ulit yun na sinagot yan, eh. Para bagang Ang nag-aabogado na kayo. pinoproteksyonan ko dito, Jen, Opo. Nelson, ay yung kapakanan ng Estado. Alalahanin po ninyo, ang kinulimbat po ng mga ito ay pera po ng bayan. Oo. Lahat po ng buwis ninyo Doon na napunta. talagang ibinuwis nyo, pati buhay po ninyo, ibinuwis ninyo para lang makapagbayad kayo ng buwis. Opo. Tingnan po ninyo yung kinasadlakan nito. Walang kapararakang talagang mahirap na yan. Nabandas talaga po, nabandas isang araw talaga. sinabi natin mga halang ang kaluluwa ng mga taong ito. Eh. Opo. Best friend nga ni Para lang Satanas. matulungan natin ang Estado na mabawi lahat ang kinamkam na yan. At Kahit hindi si po nila Satanas, pera yan. sasaludo dito sa mga to eh. Gumamit tayo ng magagamit na mga taong kagaya ng mga ito na magpapasya kahit mapasanganib ang buhay nila. Magturo. Yo. Ang naituro, initially, 17 congressmen. Yan. Ayan, yan na. Hindi ba nila naintindihan yun? Sino ba ang nagturo pa ng iba? Wala na. Wala na. Opo. Yung mag-asawang diskaya lang. Ang kapalit lang nun, yung inihingi nilang maproteksyonan sila, karapat-dapat naman dahil sa mapapasanganib ang buhay nila eh. Totoo. Di ba maintindihan yun? At palagi nilang sinasabi, hindi po. Hindi ko sila pinoproteksyonan. Nasabi lang nila kasi, nang dahil na nakipagtalo ako na bago sila maproseso, ay kailangan muna nilang isuli ang kanilang Pera. ikinulungan. Yun nga po. Oo. Magtatalo na tayo Restitution. talaga. Ayaw nyo talagang ilagay sila sa state witness protection Protection program. Hinahanapan program. sila nung requirement Hinahanapan daw. nyo sila ng requirement na wala naman sa batas. Yun. So, ibig sabihin yan, hindi kayo tapat. Ayun. Hindi kayo tapat, hindi nyo gusto talaga na mahuli yung pinaka-mastermind. Ang problema kasi dito, Sen, na-project sa tingin ng tao na na ang Diskaya, parang sila ang pinaka-guilty, parang lumilitaw na sila ang mastermind eh. Yun. Tapos ang dating, gagawin natin silang state witness. Ganun ang Alice Guo style. Pipigain, pero hindi naman talaga sila. Meron lang silang gustong palabasin. Tinan mo, wala naman napiga. paraan nila kasi. Na-project ko, Sen eh. Para palabuin ito eh. Oo. Wala akong sinabi na hindi magbabayad ang may kasalanan. Wala akong sinabing ganun. Ang pinag-uusapan lang, gagamitin ko muna kayo para sa ganun, matukoy natin ang Sino yung pinakamalaking isda. mastermind? Matukoy natin kung sino yung mastermind. Yes. Yun ang aking plano. Hindi nila nagigets. Actually, hindi. Gets nila yon. Sa totoo. Gets nila yon. Ayaw lang nila talagang gawin. Yun lang yun. Dahil nga, yun nga. Nasagot na rin ni Senator Dante Marcoleta. Ayaw nilang masabi o mabingwit yung malaking isda. Malaking buhaya actually. Kailangan mo silang ilagay sa protection program. Ngayon, pag natapos Pili mo po king ina 17 congressmen yung dinawit mo, 'di ba? 17, 'di ba? Tapos wala kang protection program. Utang ina, siguro uuwi ka nun, yung kahit yung kaluluwa mo hindi na aalis diyan sa sa Senado, no? Yung katawan lupa na lang ang aalis. Bili mo 17 congressmen na yung dinawit mo tapos ayaw ka pa papasukin sa witness ng protection lahat ng program. ito at napagpasyahan naman ng korte, kahit kayong mga diskaya ay meron kayong pananagutang sibil Opo. at sinabihan kayo na ito ibalik nyo sa gobyerno, yun ang panahon na ibalik ninyo. Aha. Ang dapat ninyong ibalik. Pero hindi daw ba, siyempre, pagpapakita naman ng gesture, Sen, kahit pa paano niya, siguro baka pwedeng magpakitang magpaunang bayad man lamang sila. Nandun na ako Oo. pero wala nga sa requirement ng batas eh. Ngayon, pag ipagpalagay na natin ganun ang ginagawa mo, Oo. baka mangurap ka pa eh. Kasi wala nga sa batas eh. Magkano bang ibabayad niya? Sinabi mo ba sa kanya kung anong dapat nang ibayad Hindi niya? nga ma-compute eh. Kanino ibibigay? Baka mamaya, ang sinabi mo, magbalik ka ng ganito, pero yung kalahati sa akin mo ibigay. Yun ang sinasabi ko, yun ang nakakatakot doon. Yun na nga, Dahil wala sa batas, pipilitin mo lamang, Kurap pa rin. ka dyan. Yun. Ay, kung sabihin- Sinasabi ko na naman to, wala akong kinakampihan. Ang tanging layunin ko lang, talagang mahanap ko, matukoy ko, mahuli ko, yung pinaka-mastermind. Yun kasi yung pinambubutas nila kay Marcoleta eh. Yung thoughts ni Marcoleta ang ganun, ang akala ng mga yon. Actually, hindi akala. Yun ang pinambubutas talaga kay Marcoleta na
protector ka ng Diskaya. Protector. Ang linaw ng goal ni di ba? Ni Marcoleta kasi gusto niyang palabasin. Itong mga to, wala, ayaw talaga. Ayaw. Hindi talaga nila ibibigay yung ganong klaseng solusyon kay Rodante Marcoleta dahil alam nila magkakaanda sabit-sabit sila. Kaya talagang hindi sila papayag. It's either guguluhin nila, marami sila, hindi sila papayag, kesyo ganyan, restitution, kailangan may ibalik na pera. Nung sinabi naman ni Marcoleta na kung magkano yung dapat ibalik, kung paano yung computation, hindi naman nila masabi. Paano nga naman nila ibabalik kung nanakaw na? Paano yung computation nga nun? Kasi hahalongkatin yan, ilang taon. Di ba? Kung anong taon nagsimula, ilan yung 20%, ang hirap nun puta na. In short, ayaw talaga nila, hindi dahil natatakot sila, hindi dahil sa gusto nila incline sa batas, ayaw lang nila at may pinagtatakpan lang sila. Ganun lang yun, di ba? Hindi naman tayo bata, kayo naman grabe naman, di ba? Ginagawa nyo lang tanga kayo. Pero sige na, sa 2028, election na naman, o mga kababayan, mga kayon, alam nyo naman kung sino talagang talagang merong hindi sayang ang boto natin, especially Rodante Marcoleta. Attorney Vic, sana makapasok si Attorney Vic sa 2028. Tanginan yung lahat. Rodante Marcoleta lang katapat nyo, partida, yan lang pinapasok nyo doon sa PDP laban. Ano pa to? Guess, acquired, ano ba to Adapted pa to, hindi pa sa talaga yung PDP laban si Marcoleta. Hindi. May mga tunay na talagang PDP laban. Ito, adapted. Actually, late na nga yan. Diba? Kung matatandaan nyo. Pero kita mo naman, hindi sayang yung boto. Yan lang ang katapat nila, Marcoleta. Tapos tinanggal nila. Nakita nila yung angas Naangasan. Puta, maangas to sa atin. Maangas to sa atin. Puta, palitan natin. Yun, pinalitan. Okay. Bukas ulit mga kayon, issue ng bayan natin pag-usapan, Joe Malone TV.